Kaya hindi mawawala sa pag-iisip ng bawat isa na lahat tayo ay naepektuhan. Kaya dapat ngayon, yung sinasabing magbago noon pa, sana ngayon simulan uli at dapat tuloy-tuloy na. So, sinusuportahan niyo ba yung panawagan ni Congressman Leon Libiste na suspindihin mo na yung value-added tax? Ah, Isa yan sa kailangan at malaking tulong sa bulsa ng mga mamamayan. Maliban pa ho ron, ano po ang tingin nyo? Tingin nyo na kakulangan na ginagawa ngayon ng national government at hindi natin nararamdaman ngayon sa ating mga probinsya? Una-una, alam naman natin na ang ating national government tulad ng mga local government ay mga may sinusunod na budget. At meron tayong sa ating budgeting, meron naman tayong pwedeng gawin na yung mga hindi tunay na kailangan mailipat sa ibang gawain o proyekto. Kaya katulad nito na problema natin yung mga pagtaas ng bilihin ay dapat nasa balikat yan ng Department of Agriculture na mabigyan kung hindi man kaya ng subsidiya katulad ng ginawa noong panahon ng matandang Marcos ay bigyan ng limitasyon ang pagpapataw ng mga buwis sa mga produkto na ginagamit ng mga magsasaka at pangingisda. Sa bayan nyo po sa Nasugbu, ano ang pangunahing produkto na kinakailangan? Ang aming pangunahing produkto sa Nasugbu ay tubo, palay, mga prutas. May nauna na hong panawagan o babala ang Vice President Sara Duterte na higit pang pagandaan yung matinding kahirapan dahil maliban dun sa giyera sa gitnang silangan ay mararamdaman na rin natin yung panahon ng tagtuyot o El Nino. Apektado rin ho ba ang Nasugbu, Batangas dito? Oo, maipektuhan. At sana maisip ng ating mga pinuno na hindi dahilan ang nagkaroon ng giyera. Kaya dapat matagal na tayong kumilos sapagkat tayo ay bansang agrikultura na ang malaking parte ng ating bansa ay nakasalalay sa paggagawa ng mga bagay patungo sa maunlad at masaganang pagkain. 4 na taon na akong nanunungkulan sa Palasyo ng Malacanang ang Bongbong Marcos. May nararamdaman ho ba kayong tulong mula sa national government kahit hindi pa nung panahon nag-umpisa ang giyera sa Middle East? Meron. Kaya lang, parang may mga dislokasyon. At una-una yung red tape. Maganda programa sa Malacanang. Bago noon makarating sa mga lokal, ay talagang napakatagal. Kaya yun ang dapat bigyan pansin ng national government kung paano maalis yung red tape at ang bureaucracy. Hindi may iwasang maikumpara yung panunungkulan ng Duterte administration noong panahon ng pandemic at sa kasalukuyang Marcos administration ngayong panahon naman na may giyera sa Middle East. At ano nyo maikukumpara ito? Noon, nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulong Duterte na maging mahigpit. At doon ay naging malaking kontribusyon na natama. Medyo may takot ang tao sa namumuno. At yon ang isang kulang ng Pilipinas. Yung pwersa o pamumuno. Gawa, alam niyo naman ang Pilipinas ay napakababait ng mga Pilipino. Kaya madali tayong pumayag kung ano mangyari sa atin hanggang hindi tayo nasasaktan ng gusto, hindi tayo naimik. Ngayon po, ano na ho? Ngayon dapat nang imik. At maraming bagay na pwedeng pagkaisahan ang mga mamamayang Pilipino para masimulan na magkaroon talaga ng mga gawaing pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Mayor Tony, balikan ko lang to yung mga kababayan natin dito. Merong maliit na programa. Kailan ho kayo nag-umpisa magpunta rito sa Liwasang Bonifacio? Kaninang umaga. Mga ilan ho mga kababayan nyo ang nandito ngayon? 255 yata. 255. So ano to, pusang loob, pusang initiative lamang ng LG, ng pamahalaang lokal ng Nasugbu. Nung nalaman na may mga gayang layunin ang ating congressman, siyempre nandiyan ang mga cellphone, madaling nagkaugnay-ugnay kami. At natural, unang distrito, pag namumuno na katulad ni Congressman Leandro ay taga-unang distrito, natural kami kung sa loob na magsuporta. Gaano katotoo na marami pang LGUs ang nagpahayag na rin ng suporta at nagpaplanong samahan kayo rito sa Liwasang Bonifacio? Nag-organize sila
Kaya lang kami nauna ay malimit sa lugar namin si congressman at nabuksan kagad niyan. Kaya medyo na Ano una po ba kaming ito? Hanggang ngayong mobilize. araw lang o magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod? Nag-clustering kami ng barangay. Ano yung ibig niyo Sunod-sunod. sabihin? Ah, Araw-araw. araw-araw, so magsasalitan. Magsasalitan at may mga trabaho eh. Sasabihin ng gobyerno, ito ay isang paraan ng destabilization. Ano po ang inyong masasabi? Hindi pwedeng destabilization. Pag kalihiti mo ang issue. Pag ginawa mo lang ang issue, doon pwede sabihin destabilization. Ano po ang panawagan natin sa President Bongbong Marcos para Alam niyo, matugunan si ng mga problema? Pangulong Bongbong ay maunawain naman presidente yan. Kaya nasabi ko kanina, yung sa implementasyon ay dapat doon nakatuon ang pagpapalaganap ng gustong mangyari ng ating pamahalaan. Ay napipilay tayo gawa nga ng bureaucracy at ng red tape. Are you satisfied with his performance or should he step down or let Sara go? Hindi pa ngayon. Kailangan pag-aralan niya ng mga tao sapagkat mahirap yung basta kumuha tayo ng aksyon na magiging panimula uli ng hindi maganda sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Naging usap-usapan kamakailan lang hanggang kagabi yung kalagayang pangkalusugan ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo, tungkulin ba ng pamahalaan na sabihin sa mga kababayan natin kung ano ba talaga ang health condition ni Bongbong Marcos sa ngayon? Dapat ipaalam sa mamamayan ang tayo ng kalusugan ng isang namumuno. Bakit po? Sapagkat diyan nakasalalay ang isa ay ang patuloy na pagtitiwala. Pangalawa ay nahanda ang ibang namumuno para kung ano man ang mangyari ay may fallback position. Matagal na ho kayong mayor, no? Mayor Tony. 7 terms. Kapag ka ho ba, wag naman ho, kayo'y nagkakasakit, pinapaalam nyo rin ba sa mga kababayan nyo sa nasugod? Kahit nasa ospital ako, pinadadala ko ang dokumento ng munisipyo. Gawa, yun ang servisyo hanggang kaya. Maraming salamat po, Maraming Mayor Tony. salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Salamat din. Mike Marlon. Ang araw po ito ay araw ng pagtitingan. Sana po ay isa diwa natin na iaalay natin ang araw na ito sa mga taong nagsisis ng buhay at naging alalay ng bansa ng Pilipinas upang tayo ay maging malaya ang mga magigiting natin mga nasa kabilang buhay. Ito pong pagkakataon ko ay napakalaking bagay na pasimula ng taon ito. Halo po, Ma'am Janet. Ang mga nangyayari, subalit kakunti po ang tao na pumapansin. At pasalamat po tayo sa ating kagalang-galang na congressman at sinimulan niya ang mga adhikay nito. Tama-tama, tayo ay nasa unang distrito. Tayo rin po ang kauna-unahan sa Pilipinas na magagawa ng kilos na ito upang magkaroon ng pabago ang ating mga sistema sa gobyerno. Ang salitang pagbabago ay bata po ako ay naririnig ko na. Subalit, ang nangyayari ay hindi nagbabago. Sapagkat natural po sa ating mga Pilipino ang pagiging mabait. Sana po sa pagkakataon ito, naramdaman natin ang kapalit ng pagiging mabait. Tayo po ay gumawa ng mga alituntunin na makakatanggap ay ang ating mga kababayan upang umunlad at maging masagana ang ating buhay. Narinig niyo po sa ating mga kasama kanina ang layunin ng pagtitipon ito. Ano po tayo ay magpalawak sa ating mga kasamahan kung bakit tayo ay nandito sa kilusan ito upang tunay nating makamtam ang isang tunay na pagbabago at pagkakaisa ng mga Pilipino. Kalagin din po natin ang ating mga namumuno ay magsimula ng kanilang tunay na tungkulin, tunay na pinanumpaan tungkulin sa ating bayan at mamamayan upang makatam natin ang isang tunay na pagbabago at kaunlaran sa ating buhay. Kaya sa inyo po lahat,
sa ating pong mga panawin. Magandang tanghali, inyong pong isa diwa, ang araw na ito, ang ating pong dalahin sa ating mga kaibigan, bahay at kasamahan ng diwa ng pagkakaisa, pagbabago upang tuloy-tuloy na magbago ang ating bayan para sa tunay na kaunlaran. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa ating butihing mayor ng Nasugbu. Talaga nga po wala nang mahihiling ang ating bayan ng Nasugbu. Meron na silang mayor. Meron pa silang congressman na handang sumuporta sa laban ng mamamayan. Kaya palapakan po natin ang ating mga sarili. Dahil sa kapong kulang na lang ay ang ating pagpupursige sa mga susunod pang mga araw upang tingting ng gobyerno ang ating mga kahilingan. At susunod naman po magsasalita, una pa rin po sa bayan ng Balayan, ang kanila pong leader na si Veronica. Di ko alam ma'am, hindi ko napansin yung media. Una sa lahat, magandang araw po sa inyo lahat. At lalong-lalo na samahan naman ng Barangay Bebe, si Congressman Leandro Legarda Lubiste. Nandito po ang Barangay Bebe na nagkaisa upang isulong ang pagbaba ng langis. Dahil sa taga-Balayan o taga-Barangay Bebe, GIS 8 lahat ng barangay at sa buong mundo ang krisis ng langis. Nararamdaman ng mga driver, mangingisda, sa mga palayan, nararanasan nila, lalo ng mga estudyante at ang mga bata natin, ramdam na ramdam nila ang kahirapan ngayon dahil sa langis na iyan. Ngayon, nagpapasalamat ako sa aming congressman na siyang nagsusulong na maibaba ang langis sa buong mundo. Yun lang po masasabi ko at maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon po nga ilalagay na rin po ang ating mga kasama mula sa National, ang Amihan Federation of Peasant Women. Naririnig po ngayon. Ang National Deputy Secretary ng Piston, naririnig rin po. At hihingan po natin sila ng mensahe. Mula po sa Amihan, Kakati. Magandang umaga, Congressman Leviste. Nakapong gamitin ko ang inyong nanay sa Senado. At binanggit niya doon na ang Senado ay nagdesisyon ng ipasura ang excise tax. Pero ang Rehimeng Marcos ay pinag-iisipan pa. No? Mahigit isang buwan na itong nangyaring gera sa Middle East. Pero ngayon ay nag-uusap pa rin hanggang ngayon yung mga committee ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang pag-usapan daw yung crisis natin sa enerhiya. Nakikisa ang Organisasyon ng Kababaihang Magbubukid sa buong Pilipinas sa inyong panawagan na dapat ibasura na ang VAT, ang value-added tax at ganoon din ang excise tax ng langis. At higit sa lahat, nananawagan tayo, alam ko kasama si Congressman Leviste, yung pagpapasura ng oil deregulation law na siyang pinagmumulan itong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Wala pa man yung gera sa Middle East noong nagdaang buwan ay halos linggo-linggo tumataas ang presyo ng langis. At tayong mga kababaihan, ang takot at totoo nahihirapan dito sa walang patlang o yung price shock ng presyo ng langis dahil tayo yung nagbabudget. Ano po? Kaya hindi kataka-taka, ang daming mga nanay dito na nagbahagi dun sa nananawagan na dapat lang ibasura yung excise tax ng langis. At hindi lang nanay sa Batangas ang nananawagan dito, kundi yung nanay sa buong Pilipinas na apektado dito sa napakataas na presyo ng langis. At nagpupugay ako sa inyong Congressman Leviste, dahil siya pa lang yung congressman na nagpahayag, nagtotodong pagpapahayag para sa pagpapasura ng excise tax at ng value-added tax. Tama po yan. Dapat marami pang kongresista ang katulad ni Congressman Leviste na magpapahayag ng pagpapasura nitong excise tax at value-added tax
Dahil kitang-kita natin, nung nakaraang taon, saan ba nakapupunta yung buwis na kinokolekta ng gobyerno sa ating bansa? Napunta lang po sa korupsyon, ano? Bilyon-bilyon ang napunta sa buwis ng mamamayan sa korupsyon. Pero hanggang ngayon, wala pang napapanagot, wala pang napapanagot, wala pang nakukulong, wala pang napaparusahan doon sa pinuno ng korupsyon sa ating bansa. Tama o ba? Tama! Tama. Kaya, ganun na lang ang aming pagsuporta sa inyong laban, no, ng pagbabasura sa mga ito. Tayong mga magsasaka, mga kababaihan, mga kabataan, mga mangingisda, ang pangunahing apektado dito sa napakataas na presyo ng langis. At ang mga magsasaka, katulad ninyo, yung mga magsasaka sa buong Pilipinas, ay nakatingin na sa malayo kung sila pa nga ba ay magtatanim sa darating na Mayo hanggang Hunyo dahil wala pang nagagawa yung gobyerno dun sa panawagan natin na support production subsidy sa ating mga magsasaka. Hindi sapat yung 5,000 oil subsidy na ibinibigay niya sa ating mga magsasaka. At alam niyo ba kung ilan lang ang makakatanggap dun sa 5,000 oil subsidy na sinasabi ng Department of Agriculture? Ay higit 14,000 lang daw ang pwedeng makatanggap. Samantala, meron umaabot ng 11 billion mga magsasaka at mangingisda, manggagawang bukid ang nangangailangan ng suporta. Napakaliit na nga yung binibigay nila, napakabagal pa, ano? Sapat pa yung 5,000 na oil subsidy? Hindi! Ay naman hindi. Sapat ba yung ayuda na 3,200 pesos na ibibigay daw sa ating mga magsasaka? Hindi! Ang kailangan, ang panawagan ng amihan, ang panawagan ng Bantay Bigas at ng Kilusang Bukid ng Pilipinas ay dapat production subsidy sa halagang 50,000 pesos. Kasama ang mga manggagawang bukid, ang mga maliliit na magtatanim na magtutubo dito sa 50,000 support na production subsidy dahil sa laki na ng aabutin ng kailangan natin para makapagtanim sa ating mga palayan, makapagtanim sa ating mga tubuhan. At alam ko na sinusuportahan ito ni Congressman Leviste dahil ang puso ni Congressman Leviste ay nasa puso ng mga maliliit na mamamayang Pilipino. At sinasabi natin, tama yung binanggit kanina ng nagsalita, ang problema sa ating bansa ay yung sistema na. Hindi na kayang palitan ng reforma yung ating sistema. Kailangan na talagang palitan yung buong sistema ng ating bansa na ang mga namumuno ay mga political dynasties, ang mga namumuno ay ginawa niyang negosyo yung kanilang posisyon sa gobyerno. Ano po? At tayo ang palaging biktima. Tayo yung palaging biktima at nananawagan tayo na dapat managot ang lahat ng sangkot doon sa napakalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa at mawawala lang ito kapag nawala na ang political dynasties sa politika ng bansa. Kaya muli, kaisa nyo kami sa inyong panawagan, kaisa nyo kami sa inyong laban na hanggat walang tunay na reforma sa lupa para sa mga magsasaka, hanggat walang tunay na industrialisasyon sa ating bansa, ay tuloy-tuloy yung ating kahirapan, kagutuman na nararanasan ng malawak na bilang ng mga mamayang Pilipino. Siyempre, kasabay din yan, ay nananawagan tayo ng mga pagpapasura, ng mga di pantay na kasunduan na pinasok ng ating gobyerno. Halimbawa na lang dito, yung rice liberalization law na mula nung naisa batas ito, ay tuloy-tuloy na, na napakataas ang presyo ng bigas, tuloy-tuloy na rin na number one rice net importer ang Pilipinas at higit sa lahat ay tuloy-tuloy yung pagkalugi ng ating mga magsasaka dahil dun sa napakababang presyo ng kanilang palay habang tuloy-tuloy yung pagtaas ng mga gamit nila sa produksyon.
Kaya lahat po yan ay dapat ibasura. Ganun din, kailangan ibasura yung Mining Act of 1995 na yung pagsira sa ating mga ligasyaman ay tayo palagi ang biktima. Tayo yung nadulunod. Tayo yung nawawalan ng mga tirahan kapag malaking pagbaha. No? Kaya pag magsama-sama ang maliliit, sama-sama ang maraming mamamayang Pilipino na hirap sa kalagayan ng mga ganito, ay tiyak kaya natin baguhin ang sistema. Ano po, tama ho ba? Tama! Tama. Kaya ang ating isigaw, excise tax sa langis, ibasura! Value-added tax, ibasura! Oil deregulation law, ibasura! Price liberalization law, ibasura! Tunay na reforma sa lupa, ibasura! Maraming salamat po. Maraming salamat po mula sa Amiha National Peasant Federation of Peasant Women. Ang ating mga kasama po sa pambansang antas, dito sa Kamaynilaan, may sumusuporta po at kita nyo naman po, kasama natin sila laban sa mga pahirap na pinapataw ng gobyernong Marcos. Kaya po, maraming salamat po at ngayon naman po mula sa Piston, ang National Deputy Secretary ng Piston, inianayahan po natin ng kanyang mensahe. Wala po sa pambansang pamunuan ng Piston, tayo ang tunay na bayani na mula Batangas hanggang Maynila na magiting na pumunta rito upang ipaglaban yung issue ng mga mamamayan. Kung pag-uusapan natin sa mga driver at operator sa kasalukuyan ay halos tuminto na sa pagmamaneho dahil sa taas ng presyo ng diesel. Bikuhin mo, 150 na ngayon. Ang 150 nyo po sa aming mga driver, aabot ang tuto ng 5 kilometro. Ibig sabihin, 1:5 kilometer. Habang lumalayo ang tinatapo mo, lalong dumadagdag yung diesel na konsumo mo sa paghahanap buhay. Ang mga teter po ay umaasa lamang sa mga commuter, sa mga mayan na nagbibigay ng nakabubuhay na kita. Kung ganito ang sitwasyon, paano pa bibiyahe o magbibigay ng servisyo yung mga driver operator sa malawak na nasa laylayan ng ating mamamayan? Di ba't hihinto sila sa pagmamaneho? Dahil wala nang kikitain. Wala nang inuwi sa kanilang pamilya. Kaya mahalaga na itong oil deregulation law na naninindigan ang bayan ng Batangas kasama ang inyong mga mayor, congressman, kagawad at mga barangay na tumutuligsa at nagdadala ng issue upang ang sistemang kalagayan ng matagal na nating pinitiis ay babago. Babago sa usapin ng pagbabasura ng oil deregulation law na nagtatakda ng batas ng liiral na sistema. Halos 1998 up to the present. Nung walang oil deregulation law, 7 pesos to 9 pesos hanggang 12 ang presyo ng diesel. Sa ngayon po, 150. Kung ganyan ang sitwasyon, sa bawat pagtaas ng presyo ng diesel ay ang katumbas po nito ay ang pagbawas ng kita ng mga driver at operator. Kasabay po niyan yung pagtaas ng mga bilihin. Yun ang pinakamalaking issue na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Kaya kung huminto na ngayon yung mga driver sa pamamasada, kasunod nang ihinto dito yung mga hospital, yung pabrika, at iba't iba pa. Dahil pawawalan po ng mga driver at operator na maghahatid sa mga eskwelahan ng mga estudyante. Pawawalan po ng mga driver ang mamamayan na maghahatid sa kanila sa pabrika. Pawawalan po yung mga guro at ang mamamayan. Pauubos, pawawalan maghahatid sa kanila. Kitang-kita po natin ngayon sa kasalukuyan. Napakahirap sumakay ang mga pasahero. Ayaw biyahe ng driver.
natin na po holiday ngayon. Kung nung may mga pasok, natin ang mga estudyante, nag-lolos boundary kami, ngayon pa kayang holiday. Yun ang implikasyon, yun ang refleksyon, yun ang kalagayan ng mga kailangan sa kasalukuyan. Kaya, kaisa kami sa hanay na nakikipaglaban ng Batangas. Kung may long match tayo ng panahon ng kagitingan, meron din tayo ngayon long match na gaganap. Wala Batangas sa Manila, nandito tayo ngayon nagsama-sama. Itong pag-iit, itong pagpapasura ng oil regulation law sa pamamagitan at sa pamumuno ni Congressman Reviste ng Batangas. Yan po ang isa sa dahilan. Kaya, nag-isa ka na ko na pumunta dito. Pero, kasi ko ang pambansang pamunuan ng Quezon. Nagsasama-sama tayo saan man larangan ng kabanan upang iiip yung isang sistema ng pagbabago na matagal na natin naantay. Sa bawat pagbabago, may nagaganap na krisis dahil sa mga kapangyarihan ng mga burokrata kapitalismo, ng mga imperialismo. Sa bawat krisis, may pagbabago na nagaganap dahil ang kapangyarihan nila nagmomonopolyo, nagbibigay ng krisis, nandidikma, kitang-kita nyo na ang nagaganap ng mga kontradiksyon sa ating bayan. Kaya hindi tayo papayag na makalatkat doon sa mga dikmaan ay doon sa pinap na dito ang pinapatay mula pa ng panahon ng sexual unang dikmaan hanggang pangalawang dikmaan at ahandog tayo sa pangatong dikmaan. Ayaw natin mangyari yan. Pero nakikita natin, magaganap yun. Kaya sa lulo, ang pagbansang pamunuan sa kay Congressman Reviste na naghahanap ng isang sistema na magbabago sa ating lipunan. Panahon na para magsalita, panahon na para tumindig, panahon na para magpasya sa ating kalagayan na tinaranas sa kasalukuyan. Isa lang, mapapawalan naman yung mga kahilingan natin. Ipasuna ang oil regulation law. Kasi nagbibigay ng daan ng tas ng kapangyarihan sa mga talib, sa mga tuso, sa mga pagsamantala na ginagamit ang issue ng krisis para magpagpa ng overpricing sa kanilang tubo. Yan ang isang malaking kasalanan na ginagawa nila sa mga Pilipino. Ang dalawa, kailangan po natin ipasura ang excise tax sa langis. Ang excise tax sa langis. Ang sabi nila, kailangan daw yan. Kapag tumataas ang presyo ng langis, saan gagamitin ang angkat o pang-suporta sa mga mamamayan. Kailangan ipasura yan. Sabi nila, ang ibat daw ay para magamit doon sa pangangailangan ng mamamayan. Nakikita ka natin yung mga ibat na pinutuan na pang-iigot direksyon sa bawat litro ay pinapataw sa mga ganda at pagkarito na pag nagbibigay ng servisyo sa publiko. Pinakuna nga namin ang malaking responsibilidad ng gobyerno sa usapin ng discounted PWD, estudyante, senior citizen, kahit na magdagdag na 10 piso ng per request, papawiin yan sa pamamagitan ng discount na inaako namin. Yun yung refleksyon ng mga part na yan na hindi natin pinaging nagagawa sa kasalukuyan. Ito, kailangan natin pawiin ng petrol. Alam naman natin, bago pa isinapibado yung petrol na yan, ay pag-aari natin mga mamamayan. Kaya mahalaga ang tulong ng mga congressman sa loob ng Kongreso upang yung lahat ng mahalagang bagay na pag-aari ng mamamayan, pawiin natin. Huwag natin ibigay sa mga tuso. Huwag natin ibigay sa mga pagsamantala. Sila ay alam natin kung ano ang intention nila. Tubo lang. Sa bansa, ang industriya ng langis. Sa bansa, ang industriya ng langis, meron tayo sa Matampaya, meron tayo dyan sa aking Batangas. At iba, meron pa tayo sa West Philippines na hindi pa natin develop. Kung ang lahat ng yan, isa sa bansa natin, isa sa batas natin, hindi tayo maghihirap, hindi natin dadanasin yan. Kaya nga ng Pilipinas, dahil naghihirap bansa kaya ang Pilipino. Ang ibang bansa, wala silang tubig. Ang ibang bansa, walang lupa na mataniman. Wala silang mga resources. Sa ating mga antito, ang lahat, kaya ang sa ginto, mineral, copper. Yung, naalala ko na,
Yung nandun ako sa Marinduque, isang kabundukan ng Marinduque, yung ilalim upper. Kaya na tayo sa kakap. Hindi lang natin nagagamit dahil sa mga politiko, ng mga leader na nakaluktok dyan sa posisyon. Yun ang isang problema natin. Saka, yung sahod ng mga manggagawa, batay sa pag-aaral, dapat nasa 1,200 ang sahod ng mga manggagawang Pilipino nationwide, hindi itong regionalized. Kung sa pintilaman, sa nakabubuhay ng kita ng mga driver, ibalik sa dating 55 to 50 ang presyo ng diesel dahil napakamura lamang ang bili ng US doon sa Arab Country ng diesel na pinanggagalingan natin at gasolina. Ilan lang yan sa mga problema natin kinakaharap. Ang mahalaga dito, naunawaan natin yung mga issue. Ang mahalaga dito, nagsasama-sama tayo para sa kabutihan ng sangkatawan. Nagsasama-sama tayo upang igiit natin ang ating karapatan doon sa loob ng Kongreso. Kailangan malinis yan. Dito sa atas ng Kongreso, kailangan lahat ng organisado na nakikimana at sa mga mamayan. Yun po ang dahilan ng mga driver at operator na sa kasalukuyan ay mula na naninindigan at nakikiisa sa lahat ng sektor ng ating lipunan upang sa inaharap. Sabay-sabay tayo nahahakpan. Sabay-sabay tayo at tutungo sa isang lipunan na maayos, walang maiiwan, walang malalaglag. Isang mapagpalayang hapon sa lahat sa inyo. Pagpalayang araw mula sa magigiting ng mga tiga Batangayo, mula sa pagbansang pangunahan ng Piston, Bong Raymond po. Maraming salamat po mula sa Piston. Ang kabansang antas ng mga samahan ay nakikisa po sa mamamayan ng unang distrito ng Batangas. Ang susunod naman, kumain na po ba lahat? Parang mga lunggukin na konti na lang po, at isusunod naman po natin ay ating pampasiglang bilang mula sa Sinag Bayan.